Bae ang isinilang na hindi lamang magiging reyna ng Ehipto, kundi isang alamat na wawasak at huhubog sa kapalaran ng dalawang pinakamalakas na imperyo ng kanyang panahon. Siya si Cleopatra VII Philopator, at ang kanyang pangalan ay nagtataglay ng misteryo, halina at takot. Sa likod ng kanyang kagandahan, nakatago ang 7 batas na mas mapanganib kaysa espada, mas tuso kaysa politika ng Roma, at mas nakamamatay kaysa lason ng mga ahas sa Nile. Ang kanyang buhay ay hindi sinimulan sa katahimikan. Sa murang edad, siya'y itinapon sa gitna ng kaguluhan, ipinaglaban ang kanyang trono laban sa sariling dugo, at pinilit na maging mas matalino kaysa sa mga general at hari na nais siyang pabagsakin. Ngunit sa bawat laban, natuto siya ng bagong batas ng kapangyarihan, at sa bawat batas, siya'y naging mas mapanganib. Sa 7 batas na ito, ipinakita ni Cleopatra na ang kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa espada o hukbo, kundi sa kakayahang paikutin ng isip, puso at kaluluwa ng mga pinuno ng mundo. Si Julius Caesar, si Mark Antony at maging si Octavian ay naging saksi sa nakatagong arsenal ng reyna ng Nile. Ngunit bago natin ilantad ang bawat batas, kailangan nating maunawaan bakit si Cleopatra, sa lahat ng reyna at prinsesa ng kanyang panahon, ang siyang nagawang yumuko sa mga pinuno ng Roma. Ang sagot ay nasa kanyang paggamit ng mga batas na hindi itinuturo sa paaralan, kundi natutunan lamang sa larangan ng buhay at kamatayan. Ang aura ng presensya, hindi siya basta maganda. Maraming babae sa Roma at Gresya ang mas klasikal ang kagandahan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtaglay ng aura na dala ni Cleopatra. Sa bawat pagpasok niya sa isang silid, tila bumabagal ang oras, at ang lahat ng mata ay kusang lumilihis sa kanya. Ito ang unang hakbang sa kanyang mga batas. Ang presensya ay isang sandata. Isipin mo, sa isang mundo kung saan ang kababaihan ay ikinukulong sa anino ng mga lalaki, paano naging sentro ng kasaysayan ng isang babae? Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang sarili bilang alamat. Hindi siya lumalakad bilang tao, kundi bilang mito. At sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang mga 7 batas ng kapangyarihan ni Cleopatra. Ang pagpasok kay Julius Caesar. Nang una niyang makaharap si Julius Caesar, hindi niya ito ginawa bilang isang reyna na humihingi ng awa, kundi bilang isang diyosang lumabas mula sa alpombra. Sa simpleng eksenang iyon, ipinakita niya ang kanyang unang batas, kung paano gawing eksena ang bawat sandali upang ang alaala ng iba ay maging hawla ng kanilang damdamin. Si Caesar, ang pinakadakilang general ng Roma, ay hindi lamang nakakita ng isang babae. Nakakita siya ng isang alamat na isinilang sa kanyang harapan. At mula sa araw na iyon, siya'y nabihag ng reyna ng Ehipto. Ang 7 batas. Sa mga susunod na bahagi, ilalahad natin ang bawat isa sa 7 batas na ito. Bawat isa'y mas mapanganib kaysa sa nauna, bawat isa'y may kakayahang magbago ng kasaysayan, at bawat isa'y may aral na maaari pa ring gamitin sa makabagong panahon. Sa bahagi 2, sisimulan natin sa unang batas, ang sining ng paglikha ng alamat mula sa sarili, isang taktika na nagdala kay Cleopatra mula sa gilid ng kapahamakan tungo sa trono ng walang hanggang kapangyarihan. Walang sandata ang mas mapanganib kaysa sa isang taong kayang gawing mito ang kanyang sariling buhay. Ito ang unang batas na ginamit ni Cleopatra upang makontrol hindi lamang ang mga mata ng mundo, kundi ang mismong imahinasyon ng mga pinuno ng Roma. Hindi siya tumayo bilang isang babae lamang, itinayo niya ang sarili bilang isang figura na lumalagpas sa laman at dugo, isang figura na higit sa tao. Ang lihim ng alamat mula pagkabata, natutunan na ni Cleopatra na ang tao ay hindi nabubuhay sa katotohanan, kundi sa mga kwento. Ang mga Diyos ng Ehipto, ang mga alamat ng Nile, ang mga pangarap ng mga magsasaka.
Lahat ito ay mga naratibong bumabalot sa kanilang isipan. Kaya't bakit hindi niya gagawin ang sarili niyang buhay bilang alamat? Sa halip na magpakita ng kahinaan, tinakpan niya ang mga ito ng mga ritual, ng pabango, ng simbolo. Sa bawat hakbang, siya'y nagdadala ng aura ng Diyosa. Sa bawat kilos, siya'y bumubuo ng alamat na parang hindi siya tao kundi pagkakatawang tao ng mismong kapalaran. Ang eksena ng alpombra, isang eksenang hindi malilimutan. Noong siya'y itinaboy mula sa palasyo at naghahangad ng tulong mula kay Julius Caesar, hindi siya dumating na parang natalo. Pinabalot niya ang sarili sa isang alpombra at ipinadala bilang regalo. Nang ito'y ibuka sa harap ni Caesar, lumabas siya na tila Diyos ang bumangon mula sa tela. Sa simpleng tagpong iyon, ipinakita niya ang unang batas. Huwag dumating bilang ordinaryo, dumating bilang alamat. Dahil sa sandaling iyon, hindi na makakalimutan ni Caesar ang kanyang presensya. Sa kanyang isipan, si Cleopatra ay hindi lamang babae, siya'y mito na isinilang sa kanyang harapan. Ang sikolohiya ng imahen, ang tao ay bihag ng mga larawan. Ang nakikita natin ay mas malakas kaysa sa naririnig natin. At kung ang larawan ay puno ng misteryo, ng drama, ng simbolismo, ito'y nagiging alamat sa ating isipan. Si Cleopatra ay nakakaunawa na ang tao ay hindi nakatali sa katotohanan, kundi sa imahinasyon. Kaya't ang unang batas niya ay malinaw. Huwag hayaan ng iba na makita ka bilang ordinaryo, itaguyod ang sarili bilang higit sa karaniwan. Ang halimbawa sa makabagong panahon, sa modernong mundo, ang parehong batas ay ginagamit ng mga lider, artista at negosyante. Isipin ang mga tatak na nagiging alamat, hindi dahil sa produkto lamang, kundi dahil sa imaheng nililikha nila. Ang Apple, halimbawa, ay hindi lamang nagbebenta ng telepono, nagbebenta ito ng mito ng inobasyon. Ang isang leader na may aura ng alamat ay mas sinusundan kaysa sa isang leader na may purong talino. At sa personal na antas, ang taong kayang gawing alamat ang kanyang sarili ay nagiging imposible kalimutan. Paano gamitin ang batas na ito? Kung nais mong gamitin ang unang batas ni Cleopatra, simulan sa tanong, ano ang larawan na naiiwan sa isipan ng iba kapag ikaw ay umaalis sa silid? Kung ito'y walang kulay, ikaw ay madaling malimutan. Ngunit kung ito'y puno ng simbolo, kakaibang presensya at misteryo, ikaw ay magiging palaisipan na hindi mawawala. Magbigay ng detalye sa iyong pagkatao na magpapaalala sa iba ng iyong presensya. Hindi kailangang maging marangya. Maaaring ito'y isang kakaibang paraan ng pagsasalita, isang estilo ng pananamit o isang ritual na nagiging simbolo mo. Ang lihim na konklusyon. Ang unang batas ni Cleopatra ay ang sining ng paglikha ng alamat mula sa sarili. At ito'y mapanganib sapagkat sa sandaling maging mito ka, hindi ka na basta tao. Ikaw ay nagiging alaala na hindi na mabubura. At sa kapangyarihan ng alaala, nakatali ang puso at isip ng iba. Kaya't huwag kang dumating bilang ordinaryo. Dumating ka bilang alamat, tulad ni Cleopatra. Kung ang unang batas ni Cleopatra ay ang paglikha ng alamat mula sa sarili, ang ikalawang batas niya ay mas tuso at mas mapanganib, ang paggamit ng ambigwedad. Sa lahat ng sandata na ginamit niya, ito ang pinakanakakalito sapagkat ito'y hindi lantaran, hindi direktang atake, ito'y bulong, anino at isang lason na dahan-dahang sumisira sa malinaw na pag-iisip ng kausap. Ang sining ng hindi pagsasabi ng lahat, si Cleopatra ay bihasa sa hindi pagbibigay ng tuwirang sagot. Kapag tinanong siya ng kanyang mga kaalyado o ng mga emperador ng Roma, hindi niya kailanman inilalatag ang lahat ng kanyang plano. Sa halip siya'y nagiiwan ng mga pahiwatig, mga kalahating salita, mga titig na may kasamang lihim. At sa bawat sandali ng katahimikan, ang mga lalaki ay lalong nalulunod sa pag-iisip kung ano ba talaga ang nasa kanyang isip.
Sa larangan ng kapangyarihan, ang kawalan ng katiyakan ay isa sa pinakamabisang sandata. Ang tao ay hindi matiis ang hindi alam. At sa kanilang pagnanais na magbigay ng sagot, sila mismo ang lumilikha ng ilusyon na gusto ni Cleopatra, Julius Caesar at ang ambigwedad. Sa unang ugnayan nila ni Julius Caesar, hindi niya kailanman tuwirang hiningi ang proteksyon ng Roma. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang isang regalo mula sa kapalaran. Siya ba'y reyna na humihingi ng tulong o isang Diyos ang ipinadala upang palakasin si Cesar? Hindi malinaw, at iyon ang dahilan kung bakit si Cesar ay lalong nahulog. Kapag ang isang tao ang siyang nagbibigay ng kahulugan sa presensya mo, mas matibay ang kapit ng kanilang damdamin sapagkat naniniwala silang ang lahat ng iyon ay sariling konklusyon nila. At ito ang pinakatusong laro ni Cleopatra. Gawing sarili mong ideya ang kanilang pagkahumaling. Mark Antony at ang laro ng kawalan ng katiyakan. Ngunit higit na matindi ang paggamit niya ng ambigwedad kay Mark Antony. Sa bawat gabi ng kasayahan, sa bawat salitang kanyang binibitawan, hindi malinaw kung siya ba'y tunay na nagmamahal o simpleng naglalaro. Sa mga sandaling siya'y malapit, ramdam ni Antony na siya'y minamahal. Ngunit sa sandaling siya'y lumayo, parang may aninong nagtatago ng katotohanan. Ang resulta, lalong lumalim ang pagkahumaling ni Antony dahil ang kawalan ng katiyakan ay nagiging apoy na laging nagbibigay ng bagong sigla. Ang sikolohiya ng ambigwedad. Sa isipan ng tao, ang kawalan ng katiyakan ay hindi lamang nakakaisturbo, ito'y nakakabaliw. Kapag iniwan mong bukas ang isang tanong, ang utak ay pilit na lumilikha ng sagot. At ang mga sagot na ito, kahit galing sa kanila mismo, ay iyong sandata. Ito ang dahilan kung bakit ang ikalawang batas ay mapanganib. Hindi ka kailangang magsinungaling. Ang kailangan mo lamang ay mag-iwan ng puwang at ang isip ng iyong target ang siyang magtatahi ng ilusyon na gusto mong likhain. Halimbawa, sa makabagong panahon, sa politika, ang mga lider ay gumagamit ng parehong estratehiya, ang isang pahayag na hindi buo, isang pangako na puno ng simbolo, ay mas malakas kaysa isang detalyadong plano. Sa negosyo, ang isang brand na nag-iiwan ng misteryo ay mas naaalala kaysa sa brand na ipinapaliwanag lahat. Sa relasyon, ang taong may bahid ng hindi matukoy na misteryo ay mas nakakaadik kaysa sa taong lantad lahat ng iniisip. Paano gamitin ang batas na ito? Kung nais mong gamitin ang batas ni Cleopatra, kailangan mong matutong magsalita ng may puwang. Huwag laging ibigay ang lahat ng detalye. Sa halip, mag-iwan ng mga tanong, mga simbolo at mga kilos na mahirap bigyang kahulugan. Ngunit tandaan, ang ambigwedad ay dapat kontrolado. Kung sobra, maaari kang akusahan ng pagtataksil o kawalan ng tiwala. Ngunit kung tama ang timpla, ikaw ay magiging palaisipan na hindi nila maiwasang tuklasin. Ang lihim na konklusyon. Ang ikalawang batas ni Cleopatra ay ang sining ng pagpapalito sa isipan gamit ang misteryo. Ito'y lason na hindi agad ramdam, ngunit dahan-dahang sinisira ang depensa ng kahit pinakamalakas na pinuno. At sa kanilang pagkabalisa, sa kanilang pagnanais na maintindihan ka, sila'y mas lalong bumabagsak sa iyong bitag. Kaya't huwag laging maging tuwiran. Sa tamang oras, ang kawalan ng katiyakan ay mas matalim kaysa espada. Tulad ng ginawa ni Cleopatra. Kung ang unang batas ni Cleopatra ay ang paglikha ng alamat mula sa sarili at ang ikalawa ay ang lason ng ambigwedad, ang ikatlong batas niya ay ang paggamit ng isang bagay na tila walang halaga ngunit kayang magpatumba ng mga emperador, ang tinig. Sapagkat sa bawat salita na bumabagsak mula sa kanyang labi, may musika. Sa bawat himig ng kanyang tinig, may lambing at kapangyarihan na bumabalot sa isip at puso ng nakikinig, ang alamat ng kanyang boses. Maraming mananalaysay ang nagsabi,
hindi ang pisikal na kagandahan ang tunay na sikreto ni Cleopatra. Ang kanyang mukha, ayon sa mga tala, ay hindi kasing klasikal ng mga diyosang Griego. Ngunit ang kanyang tinig, ito ang pumatay ng depensa ng mga pinuno ng Roma. May kakaibang ritmo, may lambing na tila pinagsama ang misteryo ng Nile at ang init ng disyerto. Isang salita pa lamang mula sa kanya at ang isang general na sanay sa utos at sigaw ng digmaan ay nagiging parang batang sabik makinig sa kwento ng isang ina. Ang mga senador ng Roma na bihasa sa mga talumpati at diskurso ay nahuli sa kakaibang timpla ng kanyang tinig. Julius Caesar at ang boses na hindi malimutan. Noong una niyang kinausap si Julius Caesar, hindi siya dumaan sa pagsigaw o pagmamakaawa. Sa halip ang kanyang mga salita ay tila musika, isang himig na dumadaloy sa pagitan ng politika at pangarap. Hindi malinaw kung siya ba'y nakikiusap o naguutos, ngunit ang kanyang boses ay nagbigay ng pakiramdam na siya'y higit sa mortal. Isipin ng isang lalaki na buong buhay ay sanay na sa mga ingay ng digmaan, sa iyak ng mga sundalo at sa sigaw ng mga kalaban. Sa harap ni Cleopatra, natagpuan niya ang isang tinig na kaiba, isang boses na nagbigay sa kanya ng kapayapaan at pagnanasa ng sabay. Mark Antony at ang himno ng Nile, ngunit higit sa lahat, kay Mark Antony sumiklab ang buong kapangyarihan ng tinig ni Cleopatra. Sa bawat gabi ng kasayahan sa Alexandria, habang ang alak ay umaagos at ang musika'y umaalingaw-ngaw, ang tinig ni Cleopatra ang naging sentro ng lahat. Hindi lamang siya nagsasalita, siya'y nagkukwento. Ang bawat kwento niya ay parang alamat ng mga Diyos na binuhay sa mismong kanyang mga labi. Si Antony, na sanay sa kasigasigan ng Roma, ay nahulog sa ilusyon ng isang bagong mundo. Isang mundong pinapagalaw ng tinig ni Cleopatra. Sa kanyang pandinig, wala nang ibang himig na maaaring pumalit. Ang sikolohiya ng tinig, ang boses ay hindi lamang tunog. Ito ay instrumento na kayang mag-udyok ng damdamin. Kapag mababa at puno ng kumpiyansa, ito'y nagiging utos na hindi kailangang ipaliwanag. Kapag banayad at puno ng misteryo, ito'y nagiging bulong ng tukso. At kapag ito'y puno ng lambing, nagiging gamot ito sa sugatang kaluluwa. Alam ni Cleopatra ang lahat ng ito. At higit pa rito, alam niya kung kailan gagamitin ang bawat tono. Tulad ng isang general na gumagamit ng espada, siya'y gumagamit ng kanyang boses bilang sandata, banayad ngunit nakamamatay. Halimbawa sa makabagong panahon. Sa ating panahon, ang tinig ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang armas. Ang mga leader na nakakaunawa sa kapangyarihan ng tinig ay mas nakakabighani kaysa sa mga leader na puro salita lamang. Isipin si Martin Luther King Jr. na sa kanyang tinig ay nagbigay ng pangarap sa milyon-milyon. O ang mga negosyanteng tulad ni Steve Jobs na sa kanyang mga presentasyon ay hindi lamang nagbebenta ng produkto, kundi nagbebenta ng isang panaginip. Sa personal na relasyon, ganoon din. Ang isang tinig na marunong maglaro ng ritmo at tono ay kayang tunawin ang malamig na puso, kayang magbigay ng tiwala, at kayang maghasik ng pagnanasa. Paano gamitin ang batas na ito? Kung nais mong gamitin ang ikatlong batas ni Cleopatra, simulan sa iyong boses. Hindi kailangan maging perpekto ang tunog, ang kailangan ay kontrol, matutong gumamit ng paghinto sa gitna ng mga salita, matutong magbigay ng diin sa tamang pantig, at higit sa lahat, matutong magdala ng damdamin sa bawat salita. Dahil tandaan, ang tao ay hindi lamang nakikinig sa kahulugan ng mga salita, nakikinig sila sa emosyon na dala ng tinig, ang lihim na konklusyon. Ang ikatlong batas ni Cleopatra ay ang paggamit ng kanyang tinig bilang musika ng kapangyarihan. At ito ang musika na bumihag sa mga emperador at general ng Roma. Habang ang iba'y gumagamit ng espada at batas, siya'y gumamit ng bulong
At iyon ang nagbigay sa kanya ng kontrol sa mga pusong tila imposible sanang sakupin. At sa bawat salitang kanyang binigkas, nagbago ang kapalaran ng Ehipto at ng Roma. Kung sa unang 3 batas nakita natin kung paano nilaro ni Cleopatra ang imahinasyon, ambigwedad at tinig, ang ika-4 na batas ay mas malalim, mas tuso at mas mapanganib, ang alchemy ng emosyon. Ito ang sining ng paggamit ng damdamin hindi lamang upang maakit, kundi upang baguhin ang mismong realidad ng taong kanyang kinokontrol, ang emosyon bilang laro ng kapangyarihan. Sa lahat ng larangan, politika, digmaan, negosyo o pag-ibig, ang tunay na gumagalaw sa tao ay hindi lohika kundi emosyon. Ang tao ay hindi palaging sumusunod sa katwiran kundi sa pakiramdam. Alam ito ni Cleopatra at dito siya naging tunay na reyna. Hindi siya nakipaglaban sa espada, ngunit ginawa niyang armas ang mismong puso ng kanyang mga kaalyado. Julius Caesar, ang emosyon ng kapalaran. Kay Julius Caesar, hindi niya basta ipinakita ang kanyang sarili bilang babae o reyna. Siya ay nagpakita bilang kapalaran. Ang kanyang presensya ay nagbigay kay Caesar ng ilusyon na siya'y pinili ng mga Diyos upang maging mas dakila. Habang ang ibang babae ay humihingi ng proteksyon, si Cleopatra ay nagbigay ng damdaming siya'y kasama sa paglalakbay patungo sa pagiging walang kamatayan. Isipin mo, isang lalaki na nais maging alamat ng Roma biglang nakatagpo ng isang reyna na nagbibigay sa kanya ng damdaming siya'y tinulungan ng tadhana. Sa sandaling yon, hindi na babae si Cleopatra, siya'y naging simbolo ng kanyang sariling ambisyon. Mark Antony, ang emosyon ng kaligayahan. Ngunit kay Mark Antony, ibang emosyon ang kanyang nilaro. Hindi siya naging kapalaran, kundi kaligayahan. Sa isang sundalo at lider na sanay sa dugo at digmaan, si Cleopatra ang nagbigay ng oasis. Sa kanyang piling, nakalimutan ni Antony ang Roma. Sa kanyang tinig, nawala ang bigat ng mga responsibilidad. Sa kanyang mga pagdiriwang, natagpuan niya ang ilusyon ng buhay na walang hangganang kasayahan. At doon nakatali ang kanyang puso. Sapagkat ang tao, kapag nakatagpo ng pinagmumulan ng kaligayahan, ay nagiging alipin nito, kahit pa ito'y ilusyon. Ang sining ng paghalo ng damdamin. Hindi lamang isa o dalawang emosyon ang nilaro ni Cleopatra. Siya ay parang alchemist na marunong magtimpla ng iba't ibang sangkap upang lumikha ng kakaibang potion. Minsan siya'y lambing, minsan apoy, minsan misteryo. Sa bawat sitwasyon, pinipili niya ang emosyon na kailangang iparamdam. Ito ang dahilan kung bakit siya'y hindi kailanman naging boring. Ang isang relasyon, kapag naging sobrang predictable, ay nawawala ang halina. Ngunit kay Cleopatra, ang bawat araw ay kakaiba. Ang bawat kilos niya ay isang bagong damdamin na magpapabalik sa kanyang target ng walang pag-aalinlangan. Ang psikolohiya ng emosyon. Alam ng mga modernong psychologists na ang emosyon ay mas malakas kaysa lohika sa paggawa ng desisyon. Ito ang dahilan kung bakit bumibili ang tao ng mga bagay na hindi naman kailangan at dahilan kung bakit nagmamahal kahit sa maling tao. Si Cleopatra, 1,000 taon na ang nakalipas, ay nakatuklas na ng prinsipyong ito at ginamit ito bilang armas. Halimbawa sa makabagong panahon sa negosyo, ang mga tatak na nakakaunawa sa alchemy ng emosyon ang siyang nagtatagumpay. Hindi lamang sila nagbebenta ng produkto, nagbebenta sila ng damdamin. Ang Coca-Cola ay nagbebenta ng kasiyahan, ang Nike ng inspirasyon, ang Apple ng pagiging espesyal. Sa politika, ang mga leader na nag-iiwan ng damdaming pag-asa o takot ang siyang nakokontrol ang masa. Sa relasyon, ang taong kayang magbigay ng kakaibang emosyon, pagmamahal, pananabik, misteryo, ang siyang nagiging hindi malilimutan. Paano gamitin ang batas na ito? Kung nais mong gamitin ang ika-4 na batas ni Cleopatra, itanong mo sa sarili,
Anong damdamin ang iniiwan ko sa bawat taong nakakasalamuha ko? Hindi sapat na marunong kang magsalita o kumilos. Ang mahalaga ay kung anong emosyon ang dala mo sa kanilang puso. Maaari kang maging taong nagbibigay ng inspirasyon o taong nagbibigay ng misteryo. Maaari kang maging tao na nagiiwan ng init o tao na nagiiwan ng takot. Ang mahalaga, ikaw ang nagdidikta ng emosyon, hindi sila. Ang lihim na konklusyon. Ang ika-4 na batas ni Cleopatra ay ang sining ng alchemy ng emosyon. Sa pamamagitan nito, hindi lamang siya nakontrol ng mga tao, nakontrol niya ang kanilang mga puso, at sa sandaling ang puso ang maging bihag, ang katawan at isipan ay kusang sumusunod. Ito ang dahilan kung bakit si Julius Caesar at Mark Antony ay parehong bumagsak sa kanyang mga kamay. Hindi sila natalo sa espada, natalo sila sa damdamin. Kung sa ika-4 na batas nakita natin ang sining ng alchemy ng emosyon, ngayon ay sisidlan natin ang isa sa pinakadelikado at pinakamabisang taktika ni Cleopatra, ang ilusyon ng pagiging hindi mapapalitan. Sapagkat sa larangan ng kapangyarihan, walang mas nakakatakot na bitag kaysa sa paniniwala ng isang tao na wala ng iba pang makapupuno sa lugar mo. Ang sining ng pagiging kaisa-isa si Cleopatra ay hindi lamang nagbigay ng presensya, hindi lamang siya naging misteryo, at hindi lamang siya nagbigay ng emosyon, siya'y naging sentro ng mundo ng kanyang mga kasangga. Sa harap ni Julius Caesar, ipinakita niya ang imahe ng isang babaeng tanging siya lamang ang kayang magdugtong sa Roma at Ehipto na siya ang tulay sa kapalaran. Kay Mark Antony, ipinadama niya na siya lamang ang kayang magbigay ng tunay na kasayahan, ng kaligayahang hindi maibibigay ng sinuman. Kapag naniwala ang isang tao na ikaw ang tanging pinagmumulan ng isang bagay na kanilang inaasam, kaligayahan, inspirasyon, kapangyarihan, sila'y nagiging bihag ng iyong presensya. Julius Caesar at ang ilusyon ng kapalaran. Si Julius Caesar, isang lalaking naghangad na maging alamat ng Roma, ay naniwalang si Cleopatra ang susi sa kanyang walang kamatayang pangalan. Siya ay hindi lamang naging kaalyado, kundi isang pintuan na nagbigay sa kanya ng ilusyon na siya'y itinakda ng mga Diyos. Ang reyna ng Ehipto ay hindi basta babae, siya'y sagisag ng kapalaran mismo. At dahil dito, mas tumibay ang ugnayan nila. Sapagkat sa isip ni Cesar, kung wala si Cleopatra, siya'y kulang. Siya'y hari ng Roma, oo, ngunit siya'y magiging Diyos lamang kung kasama ang reyna ng Nile, Mark Antony, at ang ilusyon ng kasayahan. Ngunit ang mas malinaw na halimbawa ay kay Mark Antony. Para sa isang sundalo at politiko na pagod sa digmaan, si Cleopatra ay hindi lamang reyna, siya'y naging paraiso. Sa kanyang piling, si Antony ay nakalimot sa mga intriga ng Roma, sa bigat ng responsibilidad at sa lamig ng politika. Sa Alexandria, kasama si Cleopatra, siya'y muling naging tao, hindi isang general. At dito nakatali ang kanyang puso, sapagkat naniwala siya na kung wala ang reyna, wala nang saysay ang kanyang buhay. Ito ang kapangyarihan ng ilusyon ng hindi mapapalitan. Ang tao ay nawawalan ng kakayahang makakita ng alternatibo. Ang sikolohiya ng ilusyon, ang tao ay likas na naghahanap ng kasiguruhan. Kapag nakatagpo siya ng isang tao o bagay na nagbibigay ng kakaibang damdamin, isang damdaming hindi niya mahahanap saan man, ang kanyang isip ay nagiging bihag. At sa kanyang pagnanais na hindi mawala ang damdaming iyon, siya'y nagiging alipin ng nagbibigay nito. Ito ang dahilan kung bakit ang ika-5 batas ay napakapanganib. Sapagkat sa oras na makumbinsi mong ikaw lamang ang kayang magbigay ng isang tiyak na bagay, hawak mo na ang kanilang kapalaran. Halimbawa sa makabagong panahon sa negosyo, ito'y makikita sa mga brand na nagiging bahagi ng buhay ng tao. Ang isang kumpanya tulad ng Google o Apple ay nagiging tila hindi mapapalitan, hindi dahil wala talagang ibang opsyon,
kundi dahil sa ilusyon na wala ng iba pang kasing husay. Sa politika, ang mga lider na nakapagpaniwala sa bayan na sila lamang ang sagot sa problema ay nagtatagal sa kapangyarihan. Sa personal na relasyon, ang taong kayang magbigay ng kakaibang emosyon ay nagiging sentro ng buhay ng kanilang kapareha. Kahit alam nilang may kapalit, ayaw nilang tanggapin iyon. Paano gamitin ang batas na ito? Kung nais mong gamitin ang ika-5 batas, kailangan mong lumikha ng karanasan na hindi kayang ulitin ng iba. Huwag magbigay ng karaniwan, magbigay ng kakaiba. Maging tao na may marka, hindi lamang sa salita, kundi sa emosyon at alaala. At higit sa lahat, huwag hayaang makita ng iba na ikaw ay madaling palitan. Sa bawat kilos at salita, iparamdam na ikaw ay may dalang bagay na hindi nila makukuha kahit kanino pa. Ang lihim na konklusyon. Ang ika-5 batas ni Cleopatra ay ang sining ng paglikha ng ilusyon ng pagiging hindi mapapalitan. At ito ang pinakadelikado sa lahat. Sapagkat kapag naniwala ang tao na ikaw lamang ang susi sa kanilang kasayahan, inspirasyon o kapalaran, wala na silang ibang magagawa kundi sumunod. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang pinakadakilang general ng Roma ay iniwan ang kanyang tungkulin at isinugal ang lahat. Hindi sila natalo sa digmaan, natalo sila sa ilusyon. Kung ang ika-5 batas ni Cleopatra ay ang paglikha ng ilusyon ng pagiging hindi mapapalitan, ang ika-6 na batas naman ay mas tuso, mas nakakatakot at mas nakamamatay, ang paggamit ng kaguluhan bilang balabal ng kapangyarihan. Habang ang ibang pinuno ay gumagawa ng lahat upang panatilihing maayos ang kanilang paligid, si Cleopatra ay natutong yumakap sa kaguluhan at gamitin ito bilang maskara at sandata. Ang Ehipto sa panahon ng digmaan, nang maupo si Cleopatra sa trono, ang Ehipto ay nasa bingit ng pagkawasak. May kagutuman, may hidwaan sa pamilya at may banta mula sa Roma. Para sa isang batang reyna, ang lahat ng ito ay dapat na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa halip na itago ang kaguluhan, ginamit niya ito bilang larangan ng laro. Sa bawat gulong pampulitika, siya'y lumabas na tila siya lamang ang may kakayahang magdala ng kaayusan. Sa bawat rebelde, siya'y nagmukhang sagisag ng katatagan. At sa bawat digmaan, ipinakita niyang siya'y reyna na hindi natitinag. Julius Caesar at ang kaguluhan ng Nile. Noong dumating si Julius Caesar sa Alexandria, ang lungsod ay isang pugad ng intriga. Ang mga pader ng palasyo ay puno ng pagtataksil. Ang mga sundalo'y nagkakawatak-watak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sino ang lumitaw bilang simbolo ng kontrol? Si Cleopatra. Hindi niya sinubukang itago ang kaguluhan sa harap ni Cesar. Sa halip, ipinakita niya ito at saka siya'y tumayo bilang nag-iisang solusyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya humingi ng proteksyon, ginawa niyang mukhang siya lamang ang makakapagbigay ng kasaysayan kay Cesar. Mark Antony at ang pagdiriwang sa gitna ng pagbagsak. Kay Mark Antony, ginamit naman niya ang kaguluhan bilang kasiyahan. Habang ang Roma ay puno ng gulo at intriga, siya'y nagbigay ng ilusyon ng paraiso sa gitna ng Alexandria. Ang kanilang mga piging ay naging pagtakas mula sa kaguluhan ng mundo. Ngunit sa katotohanan, ito'y isa ring paraan upang itali si Antony sa kanya. Sa tuwing haharap si Antony sa kaguluhan ng politika, si Cleopatra ang kanyang kanlungan. Ngunit sa bawat pagtakas niya sa piling ng reyna, lalo lamang siyang nalulubog sa bitag, sapagkat ang kanyang kalayaan ay nakasalalay sa isang kaguluhan na si Cleopatra lamang ang may kontrol. Ang sikolohiya ng kaguluhan, ang tao ay takot sa kaguluhan, ngunit sabay nitong hinahanap. Ang kaguluhan ay nakakatakot dahil hindi natin ito makontrol, ngunit nakakaakit dahil dito ipinapakita ng mga leader ang kanilang tunay na lakas. Alam ni Cleopatra na kung siya'y lalabas na tanging nakakapagbigay ng direksyon sa gitna ng dilim,
siya'y magiging ilaw ng mga naliligaw. At ito ang kanyang ginawa. Habang ang mundo ay naguguluhan, siya'y nagmistulang kumpas. At sa ganitong paraan, ang kanyang kapangyarihan ay lumago, hindi sa kabila ng kaguluhan, kundi dahil dito. Halimbawa, sa makabagong panahon. Sa politika, ang mga lider na marunong gumamit ng krisis bilang pagkakataon ang siyang nagtatagal. Sa negosyo, ang mga negosyanteng marunong yakapin ang kaguluhan ng merkado ay siyang nagiging hari ng inobasyon. Sa relasyon, ang taong marunong lumikha ng bahagyang kaguluhan ay siyang nagiging mas kaakit-akit kaysa sa taong laging predictable. Ang prinsipyong ito ay malinaw. Ang kaguluhan ay hindi lamang panganib, ito'y pagkakataon. At kung marunong kang gamitin ito, ang kaguluhan mismo ang magiging iyong sandata. Paano gamitin ang batas na ito? Kung nais mong gamitin ang ika-6 na batas ni Cleopatra, huwag kang matakot sa gulo. Sa halip, gamitin mo ito upang ipakita ang iyong halaga. Kapag lahat ay naguguluhan, ikaw ang magbigay ng direksyon. Kapag lahat ay takot, ikaw ang magbigay ng kumpiyansa. Kapag lahat ay nagkakawatak-watak, ikaw ang maging sentro. At higit sa lahat, huwag hayaang makita ng iba na ikaw ay natitinag ng gulo. Sa halip, ipakita na ang kaguluhan ay isang laruan na kaya mong hawakan. Ang lihim na konklusyon. Ang ika-6 na batas ni Cleopatra ay ang sining ng paggamit ng kaguluhan bilang sandata. Sapagkat sa gitna ng gulo, ang tao ay naghahanap ng gabay. At kung ikaw ang magmukhang tanging gabay nila, hawak mo na ang kanilang kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit si Julius Caesar at Mark Antony ay mas lalong nalubog sa kanyang bitag. Habang ang mundo nila ay bumabagsak, si Cleopatra lamang ang nanatiling parang ilaw. At sa ganitong paraan, ang kaguluhan ay naging kanyang pinakamabisang balabal ng kapangyarihan. Sa lahat ng batas na ginamit ni Cleopatra, ang ika-7 ay ang pinakamapanganib at pinakamahigpit, sapagkat ito ang sining ng pagpigil, ang kakayahang huwag ibigay ang lahat, huwag ilabas ang lahat ng sandata at huwag ipakita ang buong sarili, hanggang sa dumating ang tamang sandali para sa huling pagsalakay. Ang ibang mga pinuno ay nabubulid sa pagkakamali ng pagiging hayag ng pagbubukas ng lahat ng baraha. Si Cleopatra ay hindi kailanman ganoon. Ang sining ng paghintay, ang kapangyarihan ng pagpigil ay hindi simpleng pasensya. Ito ay taktika. Alam ni Cleopatra na ang tao ay laging naghahanap ng kasiyahan agad, ngunit ang tunay na kontrol ay nakasalalay sa paghihintay. Kapag pinahintulutan mong lumakas ang pananabik, kapag hinayaan mong mag-alab ang pagnanasa, ang sandaling ibigay mo ang maliit na bahagi ng sarili mo ay nagiging napakahalaga. Ito ang kanyang ginawa sa parehong Julius Caesar at Mark Antony. Hindi niya kailanman ibinigay lahat sa isang iglap. Ang kanyang presensya ay palaging may kulang, isang bagay na hindi nila kailanman ganap na makukuha. At sa pagkukulang na iyon, lalo silang naging alipin ng kanyang bitag. Julius Caesar at ang huling hakbang, sa ugnayan nila ni Caesar, hindi niya kailanman ipinakita ang buong plano niya para sa Ehipto. Sa bawat pagpupulong, may mga bagay na ipinapahiwatig, ngunit hindi sinasabi. At sa huli, si Caesar mismo ang nagbigay ng kahulugan. Kapag dumating ang oras na siya'y humingi ng tulong, hindi na iyon lumabas na kanyang kagustuhan, lumabas itong kagustuhan ni Caesar. Sapagkat sa kanyang pagpigil, nagawa niyang ipakita na ang reyna ng Ehipto ay hindi basta humihingi ng awa, kundi may hawak ng mga lihim na hindi niya kailanman lubusang inilalantad. Mark Antony at ang pagpigil sa kasayahan. Kay Mark Antony naman, ang pagpigil ay naging laro ng kasayahan. Sa kabila ng kanilang mga piging at kasayahan, si Cleopatra ay palaging nagiiwan ng bahagi na kulang. Isang gabi ng piging, oo. Isang gabi ng pagnanasa, oo.
ngunit laging may bahagi na tila hindi sapat. At sa kulang na iyon, lalo lamang nahulog si Antony. Ito ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang pagpigil na nagdudulot ng pagkauhaw na walang tigil. Ang sikolohiya ng pagpigil sa isipan ng tao, ang bagay na mahirap makuha, ay nagiging mas mahalaga. Kapag madali mong nakuha, mabilis ka ring nagsasawa. Ngunit kapag palaging may kulang, palaging may misteryo, palaging may bagay na hindi pa naaabot, ang tao ay nagiging bihag ng pananabik. At dito, nakasentro ang ikapitong batas ni Cleopatra. Huwag kailanman ibigay ang lahat. Iwan palagi ang puwang para sa gutom at pananabik. Halimbawa, sa makabagong panahon sa negosyo, makikita ito sa mga brand na hindi agad inilalabas ang lahat ng produkto. Ang bawat bagong modelo ay unti-unting inilalantad na para bang isang seremonya. Sa politika, makikita ito sa mga lider na hindi agad nagpapakita ng lahat ng posisyon, kundi nagiiwan ng puwang para sa interpretasyon ng publiko. Sa relasyon, makikita ito sa taong hindi kailanman lubos na ibinubukas ang sarili, kundi laging nagiiwan ng bahagi na palaisipan. Paano gamitin ang batas na ito kung nais mong gamitin ang ikapitong batas? Alamin ang sining ng pagpigil. Huwag agad ibigay ang lahat ng impormasyon, lahat ng damdamin o lahat ng sarili. Magbigay ng sapat upang mahulog sila, ngunit iwan ng kaunting kulang upang patuloy silang bumalik. Ang sikreto ay ito, ang taong laging puno ay hindi hinahanap. Ngunit ang taong laging may kulang ay hindi matatahimik sa isipan ng iba. Ang lihim na konklusyon, ang ikapitong batas ni Cleopatra ay ang kapangyarihan ng pagpigil at ang huling pagsalakay. Sapagkat sa kanyang pagpigil, siya'y nagmistulang walang hangganang palaisipan. At sa oras na dumating ang kanyang huling atake, wala nang depensang natira ang kanyang mga target. Ito ang huling piraso ng arsenal ni Cleopatra. At dito, natapos ang kanyang 7 batas, mga batas na hindi nakikita, ngunit nagbago ng kasaysayan. Sa bawat armas, sa bawat batas na ginamit ni Cleopatra upang yakapin at sakupin ang mga puso at isipan ng mga pinakadakilang lalaki ng kanyang panahon, may kapalit na hindi maiiwasan. Sapagkat tulad ng lahat ng sandata, ang 7 batas na ito ay hindi laging nagdudulot ng kaligtasan. Minsan, sila'y nagiging lason na unti-unting sumisira sa mismong taong gumagamit nito. At sa kasaysayan, walang mas malinaw na halimbawa kaysa sa huling kapalaran ni Cleopatra. Ang bitag ng alamat. Sa unang batas, natutunan natin kung paano lumikha ng alamat mula sa sarili. Ngunit ang problema sa pagiging alamat ay ito. Kapag ikaw ay naging mito, lahat ng tao ay naghahanap ng bahid, ng kahinaan upang wasakin ka. Ito ang nangyari kay Cleopatra. Ang kanyang imahe bilang diyosa ng Nile ay naging dahilan kung bakit siya tinarget ni Octavian. Para sa Roma, siya'y hindi reyna, siya'y tukso, isang halimaw na kailangang gapiin. Ang imaheng nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ay siya ring naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang sumpa ng ambigwedad. Ang ikalawang batas, ang paggamit ng ambigwedad, ay nagbigay sa kanya ng misteryo. Ngunit ang sobrang misteryo ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala. Sa mata ng maraming Romano, si Cleopatra ay hindi mapagkakatiwalaan. Siya'y nakikita bilang babaeng puno ng panlilinlang. Ang kanyang larong nagpalito kay Julius Caesar at Antony ay hindi umubra kay Octavian, na ginamit ang parehong ambigwedad laban sa kanya upang sirain ang kanyang reputasyon. Ang boses na naging bala, ang ikatlong batas, ang tinig at salita, ay naging kanyang musika ng kapangyarihan. Ngunit sa politika, ang salita ay maaaring baliktarin. Ang kanyang tinig na dati nagbibigay ng lambing ay ginamit ng kanyang mga kaaway bilang ebidensya ng kanyang pambobola at manipulasyon. Ang boses na minsang nagpahulog sa mga emperador ay inilarawan ng mga kalaban bilang tinig ng tukso at kasalanan.
Ang alchemy ng emosyon na naging apoy. Ang ika-4 na batas, ang alchemy ng emosyon, ang nagpaikot sa puso ni na Cesar at Anthony. Ngunit nang bumagsak ang kanilang kapangyarihan, ang parehong damdamin ay nagbago. Ang pagmamahal at paghanga ng marami ay naging galit at takot. Ang apoy ng emosyon ay hindi mapanatili at sa sandaling ito'y nagbalikwas. Ang parehong damdaming nagpanatili sa kanya sa trono ang siyang nagpaikli sa kanyang buhay. Ang ilusyon ng hindi mapapalitan na nabali. Ang ika-5 batas, ang ilusyon ng pagiging hindi mapapalitan ay naging pinakamapanganib sa lahat. Sa mata ni Julius Caesar at Mark Antony, siya'y naging tanging pinagmumulan ng kapangyarihan at kasayahan. Ngunit sa mata ng Roma, siya'y naging banta, isang babaeng nagpapaniwala sa mga pinuno ng imperyo na wala ng ibang mahalaga kundi siya. At nang siya'y nakaharap kay Octavian, mabilis niyang pinatunayan na walang sinuman ang tunay na hindi mapapalitan. Ang kaguluhan na naging bangin ng ika-6 na batas, ang paggamit ng kaguluhan bilang balabal ay nagbigay kay Cleopatra ng lakas sa gitna ng unos. Ngunit ang kaguluhan ay hindi laging mapipigilan. Nang dumating ang huling digmaan sa Actium, ang gulong ito ang lumamon kay Mark Antony at sa kanya. Ang parehong estratehiyang nagbigay sa kanya ng kontrol sa loob ng Alexandria ay hindi na gumana laban sa istrukturang bakal ng Roma. Ang pagpigil na naging katahimikan ng kamatayan at ang ika-7 batas, ang sining ng pagpigil, ay siyang naging huling kabiguan. Sapagkat sa oras na dapat siya'y maging hayag, siya'y nanatiling lihim. Sa kanyang pagtatangkang panatilihin ang misteryo at kontrol hanggang sa huli, siya'y naiwan sa kawalan ng mga kaalyado. At sa dulo, wala na siyang ibang napiling sandata kundi ang kamatayan, ang pagyakap sa laso ng asp bilang huling pagpapakita ng kontrol sa kanyang kapalaran. Ang kabayaran ng lahat, ang 7 batas ni Cleopatra, ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na lampas sa imahinasyon. Ngunit ang kabayaran ay ang kanyang pangalan na ginamit ng kanyang mga kaaway bilang simbolo ng tukso at pagtataksil. Sa mga tala ng Roma, siya ay hindi inilalarawan bilang dakilang reyna, kundi bilang babaeng sumira sa 2 pinakamalakas na pinuno ng kanilang imperyo. Ang aral para sa makabagong mundo, ang mga batas ni Cleopatra ay buhay pa rin sa ating panahon. Ngunit dapat nating tandaan, ang kapangyarihan ay may presyo. Kapag sobra mong ginamit ang misteryo, ikaw ay pagbibintangan. Kapag sobra mong ginamit ang ilusyon ng hindi mapapalitan, ikaw ay magiging target ng mga nais magpatunay na mali ka. Kapag sobra mong ginamit ang emosyon, ikaw ay susunugin ng apoy na iyong nilikha. Ang lihim na konklusyon. Sa bahagi na ito, malinaw ang aral. Ang 7 batas ni Cleopatra ay makapangyarihan, ngunit sila'y talim na may 2 mukha. Maaari kang magtagumpay, oo, ngunit maaari ka ring wasakin ng mismong armas na ginamit mo. At kung si Cleopatra na siyang pinakabihasa sa paggamit nito ay tuluyang bumagsak, anong kapalaran ang naghihintay sa sinumang gagamit nito ng walang karunungan? Sa ating paglalakbay, sinundan natin ang bawat lihim, bawat galaw, at bawat batas na ginamit ni Cleopatra upang yakapin at paikutin ang pinakamakapangyarihang mga lalaki ng kanyang panahon. Mula kay Julius Caesar hanggang kay Mark Antony, mula sa mga bulwagan ng Alexandria hanggang sa mga entablado ng Roma, ipinakita niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi palaging nasusukat sa espada o hukbo, kundi sa mga hindi nakikitang armas, ang imahinasyon, ang ambigwedad, ang tinig, ang emosyon, ang ilusyon ng hindi mapapalitan, ang kaguluhan at ang pagpigil. Pagbubuod ng 7 batas una. Lumikha ng alamat mula sa iyong sarili. Si Cleopatra ay hindi naging ordinaryong babae. Ginawa niyang mito ang kanyang presensya at dahil dito, naging imposible siyang kalimutan.
Ikalawa, gamitin ang ambigwedad bilang lason. Hindi kailanman niya ibinubunyag ang lahat. Ang kanyang misteryo ang naging dahilan kung bakit ang mga pinuno ng Roma ay nabighani at naguluhan ng sabay. Ikatlo, gawin ang iyong tinig bilang musika. Ang kanyang tinig ay hindi lamang salita, ito ay himig na pumapasok sa puso, isang sandata na mas matalim kaysa espada. Ikaapat, alchemy ng emosyon. Siya ang arkitekto ng damdamin. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang nasa isip ng kanyang target, kundi sa kanilang puso. Ikalima, lumikha ng ilusyon na ikaw ay hindi mapapalitan. Sa piling ni Cesar at Antony, siya'y naging tanging sagot. Sa kanilang paningin, wala nang iba pang Cleopatra. Ika-anim, yakapin ng kaguluhan at gawing sandata. Habang ang iba'y natitinag sa gulo, si Cleopatra'y naging gabay. Ang kaguluhan mismo ang kanyang ginawang trono. Ikapito, ang kapangyarihan ng pagpigil at huling pagsalakay. Hindi niya kailanman ibinigay ang lahat. Ang kanyang pagpigil ang nagbigay sa kanya ng walang hanggang misteryo at sa tamang oras ito'y naging kanyang huling sibat. Ang presyo ng kapangyarihan. Ngunit tulad ng ating natutunan sa bahagi 9, ang mga batas na ito ay may kabayaran. Ang alamat ay naging bitag. Ang misteryo ay naging taksil. Ang emosyon ay naging apoy. At ang ilusyon ng hindi mapapalitan ay nabasag sa harap ni Octavian. Sa huli, pinili ni Cleopatra ang kamatayan kaysa sa pagkakabilanggo. Isang huling hakbang ng kontrol, isang huling pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa sariling kapalaran. Ang pamana ni Cleopatra, at gayon paman ang kanyang pangalan ay nananatili hanggang ngayon. Si Octavian ay naging Augustus, oo, ngunit ilang ordinaryong tao ang nakakaalala sa kanya ng may parehong damdamin na ibinibigay natin kay Cleopatra. Ang kanyang imahe ay nabuhay sa mga aklat, mga sining at mga pelikula. Sa ating isipan, siya'y hindi reyna ng pagkatalo, kundi reyna ng misteryo, halina at kapangyarihan. Ang 7 batas na kanyang ginamit ay nananatiling buhay, ginagamit ng mga lider, mga negosyante at mga personalidad hanggang ngayon. Ang politika ay nakasalalay pa rin sa imahinasyon at misteryo. Ang negosyo ay nakasalalay pa rin sa emosyon at ilusyon. Ang relasyon ay nakasalalay pa rin sa pagpigil at kaguluhan. Ang aral para sa ating panahon, ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin sa mga batas na ito? Gagamitin ba natin sila upang manlinlang, upang paikutin, upang sirain, o gagamitin natin sila upang lumikha ng inspirasyon, pamana at tunay na impluensya? Dapat tandaan, ang parehong batas na kayang magpanalo ay siya ring kayang magpabagsak. Ang parehong armas na ginamit ni Cleopatra upang yakapin ang mga emperador ay ang armas din na nagdala sa kanyang huling pagkatalo. Ang huling hamon, habang isinasara mo ang kwento, isipin mo ito. Sa bawat silid na papasok ka, ikaw ba'y magiging isa lamang sa karamihan? O ikaw ba'y magiging tulad ni Cleopatra? Isang presensya na hindi malilimutan, isang alamat na magtatagal lampas sa iyong panahon. Kung kaya niyang paikutin ang mundo gamit ang 7 batas na ito, kaya mo ring paikutin ang iyong kapalaran. Ngunit huwag kalimutan ang aral ng kanyang huling sandali. Ang kapangyarihan ay dapat gamitin ng may karunungan, sapagkat ang parehong apoy na nagbibigay ng liwanag ay siya ring apoy na maaaring sumunog sa iyo. Ang lihim na konklusyon si Cleopatra ay hindi lamang reyna ng Ehipto. Siya'y naging reyna ng imahinasyon ng sangkatauhan. Ang kanyang 7 batas ay nananatiling buhay, hindi nakikita, ngunit nararamdaman. At hanggang ngayon, sila'y gabay, babala at hamon para sa lahat ng naghahangad ng kapangyarihan. At tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nakikita. Ito'y nararamdaman. At sa larangan ng nararamdaman, si Cleopatra
ang walang kapantay na general